Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Pinuntahan po ni Kalinga Pedro para makipag-ayos. At naging matagumpay naman po ang lahat. Maayos na po ang problema. Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung mga bati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasama ko pong reactor sa Kalingap. Ganyan din po yung mga charity vlogger na Kalinga partner. Ito po yung video na kung saan ay minabuti na puntahan ni Kalinga Pedro para ayusin po ang problema. At naging maayos naman po ang lahat. Kumbaga, ay naging matagumpay po. At talagang natapos po yung problema. Papanoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Edu. Patuloy lang po natin suportahan Kalingap Edu. Ito po yung video, panoorin po natin. Kausapin natin ngayon. Kausapin ta. Ay, bakit bablain ko ng uskan na yan? Kausapin nga natin. Kaya susukuan ko siya masisay lalaki. Dalihin ko siyang hambaruhin ng bangyasan. Huwag mo awayin. Ay. Sandali po. Tungkol dun sa po, dun sa matanda. Ano daw? May kwento ay. Ano daw? Sabi daw, inaano daw ng asawa mo. Inaano? Binabato. Binabato? Oo. Kailan binato? Nakaraan daw. Totoo po ba yun? Ay, hindi ko alam dahil ako'y wala lagi baga naman dyan. Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Bakit ngayon ko lang nalaman Hindi ko yung po alam. kwentong yan? Hindi ko Bakit po hindi alam. sinasabi sa akin? Hindi sinasabi. Oo, wala naman sinasabi sa akin. Hindi sinasabi. Baka ayaw malaman. Ay, kasalanan niya yun. Kung ayaw ko malaman, ay Hindi po ng asawa niyo. sinong gagawa ng solusyon kung hindi ko malalaman? Tara po doon muna pag-usapan tayo po ng maayos para mas malinawan ang isa't isa. Ang hirap po yung ganyan ay matanda baga po. Ayaw mo naman natin problema pa. Ito yung anak asawa o kausapin mo. Kailan ka baga binato? Binabato mo daw. Pag-usapin tayo ng maayos. Yung verso sa akin dyan ay Nagsabi din kasi yung Nagsabi din Bakit yung baka makita ko, babatuhin mo ng mataw na yan. Aling Hindi nga mathaw? ako sa'yo nakikialam, yung mataw na plastic. Oh. Ay, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Ba't hindi mo sa akin sinasabi? Ay, parang di kita nakakausap ng maayos ay. Oh, di mo ako nakakausap ng maayos. Ay, naay naman Sabi, tayo. Kanina, Huwag ka maana dito magkunang ilaw. Sabi ko, hindi. Tarantado ka, bakit di naman sa iyo lupa sa pamangkin ko ito? Sampin ka lang dito. Sabi kong kanya sa kanya. Totoo yan. Di ako mahal magburaan. Ayaw mo magsunod. Kala mo ang aking Oscarin, tatakot ako sa iyo. Di ka naman taga rito. lasing. Ay, kasi ang putang ina. Alam mo naman bagang paglasing Ay, bababloy. Kaya sabi ko, itong pamangkin ko ang kausap ni Totoy na Edo. Ay, di siyang makikipag-intindihan. Kaya At wala yung pagkaalam ni ganito. Oscar naman. Pag Usap yata kayo nito. nang ganinon, ang sabihin mo ay awang ko. Kung wala ay di wala. Gayon lang. Para tapos ang usapan. Oh. Ay, kung ayaw sabi mo, ko, ayun, lumayas yun. ka na. Wala ka nitong pagkaalam. Pag sakit sa ulo ng asawang, bababluan talaga yan. Ay, nako nay. Gutom ka na yata. Di naman ako nag-inom. Gutom ka na daw. Hindi sinabing lasing ka na. Nagkain na nga akong may ulam na espadang matinik. Ang bihira na yan. Liit na isda. Palang balita,
at least nagkapaliwanagan ng mga Okay naman kay ate, hindi lang nagdudulog sila. misunderstanding lang ng konti, no? So, kaya naman pating madali lang pag-usapan. Dapat Tama talaga, gano'n lang talaga dapat. paralalay. Hindi nagdudulog ay. Oo, di na nagulog sa kinaukulan. Maling-mali. Pag ako sumbong ako agad. Saka mali, pinapauna ang init ng ulo ay. Ate, Pinapauna. hindi hirap kausapin yan, mabait yan. Si nanay. Mainitin ang ulo eh. Mahirap to si nanay. Mahirap. Napanood po natin yung video, no? Medyo nakakaawa din itong si Nanay Rosa, no? Kaya ang ginawa ni Kalinga Pedro, ay tinutulungan niya po itong matanda, at tinahatidan niya po ng pagkain. Kaya lang, may nalaman po siyang problema. Kaya ang ginawa ni Kalinga Pedro, ay inayos niya po, pinuntahan niya yung asawa, kinausap, at pinagharap si Nanay Rosa sa yung asawa. Nagtaka yung asawa kasi hindi po pala alam ng asawa. Parang hindi ipinapaalam. Nung kanyang asawa na inaaway itong si Nanay Rosa. O kaya naman talagang hindi alam kasi lasing daw po. Baka pagka lasing ay iba ang ugali nung asawa. Kaya lang kahit na po lasing, imposible naman pong hindi matandaan yung kanyang ginagawa. Kaya yun, inayos po ni Kalinga Pedro at bahala na nga po yung asawa, na pagsabihan, yung kanyang asawa na huwag babatuhin itong si Nanay Rosa. Kasi kahit na nga po, halimbawa, may kasalanan si Nanay Rosa, ay hindi po maganda na binabato niya yung matanda. Kung halimbawa may kasalanan si Nanay Rosa, hindi pagsabihan niya, hindi yung binabato niya. Kasi pagka tinamaan niyang si Nanay Rosa, talagang delikado. Kasi alam niyo naman, yung matatanda, medyo malulutong na rin po ang buto niyan. At saka mahina na rin po. Buti nga, itong si Nanay Rosa, kahit medyo maedad na, ay talagang medyo malakas pa po siya. Sana po yung bumabato ay tigilan na itong si Nanay Rosa. Kasi kawawa din, nag-iisa na sa buhay, wala naman pong nag-aalaga, kumbaga ay talagang siya lang ang umiintindi sa kanyang sarili. Siguro binibisita din ng mga anak, kaya lang hindi na rin po pinapakita sa vlog, Pero itong babae, parang pamangkin po ito ni Nanay Rosa, yung pong kausap nila na asawa nung nangaaway kay Nanay Rosa, parang pamangkin po ito. At sabi nga niya, ay huwag na daw pong dalhan ng, sabi nga po niya, si Nanay Rosa, huwag na raw po magdala ng inumin. Grabe naman si Nanay Grabe naman si Nanay Rosa, Talagang siya pa po ang nag-aalok, sa inuman, sa edad ni Nanay Rosa, talagang tumutoma pa. Siguro, yun na po ang talagang pampalakas niya. Kaya, Nanay Rosa, kaya si Nanay Rosa, kahit ganun ang edad niya, merong agimat, yung pagtoma ng alak. Pero siguro, kapag siguro gusto lang sumaya ni Nanay Rosa, kasi nga, nag-iisa lang po siya, at wala po siyang makakausap doon, kaya naghahanap din siguro ng makakausap. Kung gusto niya medyo matagal yung usapan, magdadala ng inumin, habang nagtatagay-tagay, nagkikwentuhan. Kaya lang yun na nga, yung kainuman niya, pagkalasing na, ay binabato siya. Binabato siya. Kaya parang may problema din kay Nanay Rosa. Dapat ay, huwag na niyang dalhan ng inumin. At tumigil na lang po siya doon sa kanilang bahay. Kaya lang matatanda, ayaw rin po nung lagi nakaperme sa bahay. Ang gusto po niya ay naglalakad-lakad, may makikita na maganda. Ang ganda pa naman ng lugar ni Nanay Rosa, talagang sa tabi ng dagat. At kitang-kita natin, napakaganda ng mga tanawin doon po sa lugar ni Nanay Rosa. Sana, tumigil na po yung umaaway kay Nanay Rosa. At pagsabihan po ng asawa, at pagsabihan po sana nung asawa, na tigilan na si Nanay Rosa. At pasensya na rin po itong si Nanay Rosa. Kaya yun, dito ay nakita po natin
si Kalingap Edo na inayos niya yung problema. Ano po, ni Nanay Rosa. Kaya yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dos Mabalos.